Hi guys, so welcome to my vlog, and for today's video ay papakita ko sa inyo yung mga nagbubunot ng aming palay. Ayan, ganyan ginagawa nila guys. Binubunot muna nila yung punla, which is yung palay, bago itra-transplant doon sa may bukid o sa may kinalang Ilocano. Yan yung ginagawa nila guys. Kaya hindi po biro yung mga ganyang trabaho, and naranasan ko na rin yan guys. Yung nakababad ka sa tubig kasi mas mabilis o mas maganda siya bunutin pag may tubig guys. So yun, may bata naglalaro. Ayan, ganyan yung ginagawa nila guys na binubunot, and parang nakaka-enjoy yan guys. And before, ganyan naranasan ko din yan guys noon kapag nagpapabunot kami ng palay. And yun, nakatutok lang siya guys kasi hindi magawang mag-video ng hubby ko kasi siya yung nagtatali, yung kubayashi, tinatalian niya yung mga kumpol na mga nabunot nilang palay. Yan, kaya ganyan, nakatutok lang siya ganyan guys. So kaya lang yung ginagawa nila guys. Pero mabilis. Pag mabilis ka na magbunot ng palay guys, ayan, madami kang ma-earn na pera kasi by pieces po yung bayad ng kada tali ng palay na mabunot mo. Hindi ko alam kung magkano na ngayon guys. Baka 5 pesos na or mga 10 na siguro. Diba, mahal na. Dati lang, 2 pesos lang noon guys. Pero mahal na yata ngayon. So yan, ganyan lang yung ginagawa nila guys. Yan. Sila yung nagtatali. 3 lang ata yung nagbubunot. Mga kapitbahay namin yung mga yan guys. Sila yung masisipag, laging nag-work or nagbubunot ng aming palay kapag taniman. Ayan. So, di biro po ang maging farmers. Kaya saludo ako sa kanila kasi kapag wala sila, walang magbubunot ng aming palay kahit babayaran mo guys kung ayaw nila. So, kaya proud ako, and I treat them nice, yung mga nagbubunot ng palay na mga kapitbahay namin guys. Kasi sila yung kumbaga parang suki na namin sila guys, na sila yung every cropping or planting season, sila yung tinatawag namin para magbunot ng palay. Ayan. Diba, ang bait ng bata nakasama nila. Siya din yung nagbubuhat ng mga tapos ng natalian na mga palay, nilalagay doon sa may taas, sa may gilid. Ayan, starring yung mga aso namin guys. Ganyan yung mga aso namin guys, pag pumunta sila sa bukid, ayan, laging sumasama. Kumbaga bantay ba. Diba? So yan, enjoy watching guys. So ganyan lang siya guys, nakatutok. And yun, di kasi magawang mag-video ng asawa ko na itutok sa kanila kasi nga doon siya yung tagatali. Yun yung mga aso namin, mga pasaway, palakad-lakad sa harap ng camera. Yan, ganyan. Yan yung aso ng asawa ko. Tingnan yung binabantayan siya. Napakalambing kasi ng aso na yan. Siya yung nagpalaki kasi sa aso na yan. Siya yung kumuha niyan. Kaya maganda din minsan kasi lagi kang may kasama pag pupunta ka ng bukid, pag may mabait kang aso. Ayan, masaya yung ganyan guys. Gusto ko ulit maranasan, kaso hindi ako natataon umuwi ng yung planting season. Kaya ang saya kaya yung ganyan. Ang sarap balikan yung mga ganyan na trabaho guys. Yung magbunot ka ng palay tapos sa tubig yan. So yun, after na matalian yung mga palay, tapos
dinadala doon sa may tapos nang nabungkal or na rotor na bukid, tapos ilalagay doon. And later guys, ipapakita ko sa inyo kung paano yun. And so watch nyo lang yung video guys. So yan, watch lang guys, pasensya na kasi nakatutok lang talaga yan. Yan, walang taga video. Yan. Pero pag nandyan ako guys, nako, i-details ko sa inyo kung paano sila magbunot, and yung mga nagbubunot dyan, i-close up ko, kaso wala walang taga video, kaya pagpasensya nyo na, ganyan na lang talaga yung video. A few moments later. So, after nang nabunot yung mga palay guys, ganyan po yung ginagawa nila. Nilalagay nila sa gitna ng bukid na rotor na, ayan. And ready to plant na. And tomorrow, may mga tao din na sila yung magtatanim guys. Yung ganyan. Yan, magalaw lang ang video ng asawa ko guys. Yan, tignan nyo naman yung view, yung mga view ang binibigyan. Tsaka hindi maganda yung panahon. Yan. Yung medyo makulimlim, kaya ganyan, medyo madilim, konti. Yan. Ganda talaga ng view sa bukid, no guys. Ang sarap. Gusto ko ibibinidyo dyan sa bukid kapag nasa Pilipinas talaga ako guys. Ayan. So, ganyan lang. Ayan. Ang sarap pumunta sa bukid guys kapag ganyan yung view. Ang sarap mag-video. So, yan pala yung munting bukid namin guys. Ayan. And later, papakita ng hubby ko sa inyo yung pagbuhat niya ng mga
kumpol ng palay, nilalagay dyan sa may gitna. Yan. Yan, nakatutok na naman guys kasi magbubuhat siya ng mga palay na ilalagay doon sa gitna. Kaya nilagay na naman dyan sa may bakanting lupa o bakanting bukid para maharap doon sa may ayan, ganyan yung ginagawa nila guys. So, ganyan. Naranasan ko na rin yan guys. Ang tawag sa Ilocano, agipantag tibunubon. Ayan. Ganyan. Anong andyan ako sa Pilipinas guys, kaya kong magbuhat ng 4 na piraso ay lalagay mo kaya malalaki yung muscle ko kasi lagi ako dati sa trabaho sa bukid. Yan. Ganyan. Tapos tomorrow, i-plant na lang ng nila yan. Ganyan, no. Buhatin mo. O, diba? Kaya hindi po biro. Kaya, wag po nating sayangin yung mga kinakain natin, especially yung rice, kasi matrabaho po yan by process bago anihin. Hindi po biro ang magsasaka. Kaya salute to all farmers, kahit gaano pa tayo ka progress or ka high tech sa sa buhay, kung walang farmers wala rin tayong pagkain. So respect and proud to all farmers, and I'm proud because I'm one of them guys na farmers. Yan. Soon in the future, babalik din ako dyan, mag-farming. Yan. At least dyan guys, hindi ka na magugutom. May sarili kang lupa, basta masipag ka lang, mabubuhay ka. Yan. Yan talaga, mahirap ang buhay, pero always be happy na lang. Diba guys? So yun. Watch nyo ulit guys. And again, thank you for watching. So yun, nakatutok lang talaga siya guys. So wala talaga taga-video. Ayan. So, ayan. Thank you for watching, guys. And sana hindi kayo magsasawang mag-support and mag-watch ng aking mga video in the future. So, yun. God bless, guys. 마법의 주문을 외운다. 나를 사랑하게 될 거야. 호잇 호잇 수많은 표정들